Pwede tayo magtanong. Anong church mo, bro? INC. Sige, bro. Tagal ka na ngayon si bro? Hello, bro. Matagal ka na ngayon si bro? Kristo ay tao. Ha? Bakit ayaw tanggapin na Kristo ay tao? Hindi namin tanggapin, bro. Kami una nagturo niyan, bro. Kristo tao. Mga MCGI yun, bro. Hindi nila tanggap na tao si Kristo. Mga MCGI yun, bro. Si Kristo hindi tao. Sa amin tao, bro. Kasi nagkatawan tao eh. So pag nagkatawan tao, tao yun. Hindi. Nasa sisisi siya, bro eh. Bro, Sa hindi sisisi Diyos. namin, bro. Sino nagsabing hindi Diyos, bro? Sinong apostol na nagsabing hindi Diyos? Sino nagsabi, bro, na hindi Diyos, bro? Ay, magandang umaga, bro Haruka. Brother B-Max. Hello, to Niti. Sino nagsabi, bro, na hindi Diyos si Kristo, bro? Sinabi ka, bro, siya ay tao. Nagpaysa Oo nga, ng tao nga. katotohanan. Sino nagsabi na sino nagsabi na hindi tao? Pangalanan mo nga, bro. Sino nagsabi na hindi Diyos, sino nagsabing hindi tao? Kahit isa lang, pangalanan mo lang, bro. So I think, bro, kailangan pag-aralan mo rin yung doktrina namin para aware ka sa aral namin, bro, kasi hindi mo pala alam na aral namin si Kristo tao. Dala ni Kristo na sa Juan 17:3 ang Ama lang. Sinabi doon ang Ama lang. May nakasulat na lamang doon, bro. Juan 17:3 o dinagdagan nyo lang, bro. Ay Teka muna, bro, pakilala tumahimik ka muna. I-resolve muna natin yung sinabi mo, bro. Sinabi mo, bro, yung Ama lang. Saan nakasulat yun? Sabi ni Walang bro, dagdagan. Ikaw ang nagsabi, bro, walang nakasulat dito eh. Hindi yun lang. Merong ganun dito lang. Yung dinaldal mo, bro, may nakasulat yun, bro. Meron, wala. Sagutin mo muna yan. Kasi nagdadagdag kayo ng mga salita dito, bro, na wala naman sinabi dito na ikaw Ama lang. Ikaw lang ang Diyos Ama. Ama lang. Wala naman salitang lang dito, kahit salitang lamang, bro. Bakit kailangan yung dagdagan yung ano? Hindi, teka muna, bro. Kasi ang nangyayari yan, bro, assumption ka ng assumption. Tas, pwede nga eh, kaso nga lang yung tanong mo, bro, hindi naman tanong eh, sabi ni Kristo, ikaw Ama lang. Kaso wala naman nakasulat, bro. Bakit ganun? Bakit ganun? Pwede, kaso nga lang, i-resolve muna natin yung mga dinaldal mo. Daldal ka ng daldal, puro wala naman dito. Wala nakasulat, bro eh. Bakit kaya ganun? Sagot ka lang. Sumagot ka lang, ibig sabihin hayaan ko yung pagsisinungaling mo, bro. Hayaan natin yung pagsisinungaling mo dito. Magtanong ako. Hindi ka nagtatanong, bro, nagpapahayag ka eh. Nagpapahayag ka ng walang nakasulat. Hindi, magtatanong ako eh. Pwede na magtanong. Hindi sabi mo Ama lang, ay nasan yun dito? Ama lang. Bakit kailangan yung dagdagan, bro? Yung mga nakasulat dito. Bro, pwede ka sana magtanong kasi hindi ka naman nagtatanong, bro, nagdadaldal ka. Tanong lang sana, kaso nga lang yung tanong mo, sabi ni Kristo, ikaw Ama lang. Wala naman nakasulat eh. Saan nakasulat yun, bro? magtanong ako muna, magtanong. Hindi ka nagtatanong, nagpapahayag ka ng wala sa Biblia, bro. Magtanong ako ba, magtanong? Hindi ka nagtatanong, bro. Hindi ka nagtatanong. Nagpapahayag ka ng wala sa Biblia. Tanong pa ako. Wala kang tinatanong, bro. Nagpapahayag ka lang ng wala sa Biblia. Wala Nagdadaldal na, ka, Ama lang. magtanong.
Magtatanong ako, sigurado ka? Ako magtata. Ako magtatanong sa'yo, sure ka ba bro? Sa sinasabi mo na yan? Pambira. Ako Sige, magtatanong. magtatanong ako. Ako magtatanong, saan nakasulat? Ako magtatanong bro. Yung Ako daldal mo magtanong. na, yung ama lang ang Diyos lang. May salitang lang dito sa Juan 17:3. Tanong. Nagbanggit ka pa ng Hindi. talata. Wala naman dito, Juan 17:3. Ako magtanong. Paano ka magtatanong? Nagdadaldal ka, hindi ka nagtatanong. Pag magtatanong Magtanong ka, ako, hindi tanong. magdadaldal. Ito tanong. Ano yung tanong mo? Wala ka naman tinanong eh. Sabi mo, sa Juan 17:3, ang ama lang ang tunay na Diyos. Saan dito? Diyan ba sa 1:3? Ilan bang Diyos na pinakilala ni Kristo? Oh, may bago ka na naman isa. Yung Trinity ba? Tatlong Diyos ba yung Trinity? Saan mo nabasa? Sino yung isa na yun? Yun yung Trinity. Hindi, sinabi niya na sa sa... Ano sa hindi? Ano hindi? Sinabi niyo hindi. Hindi. May nakasulat dito Bro, yung sa 1:17:3, yung ama lang. Asan dito? Bakit dinadagdagan nyo yung nakasulat dito, bro? Huwag yung dagdagan. Sabi mo, Bira kayo. yung isang Diyos doon na pinakilala ni Kristo, yun yung Trinity. Sabi mo, Oo, Trinity kasi kasama siya dyan, bro. saan mababasa nga? Yun ang Trinity. Oh, yun ang Trinity. Saan mababasa? Yan sa unang Juan 8:9. Kung may talata. O, tumahimik ka muna. Sabi mo saan mabasa, tas daldal ka ng daldal. Tumahimik ka muna. Saan mabasa na ipinakilalang isang Diyos, Trinity yun. O, makinig ka muna. Dito sa Juan, unang Juan 5. Alam mo, magsasagot ako. Tahimik muna kayo. Sabi ko sa inyo hindi kayo nag-aaral eh. At merong tatlong nagpatotoo sa lupa, ang espiritu, ang tubig at ang dugo. At silang tatlo ay nagkakaisa. Yung tatlong nagkakaisa, Nasa Greek term manuscript lang pa yan. yan ng sang tatlo. Tumahimik ka muna. Kala ko magtatanong ka bro, ano ba talaga bro? Magtatanong ka bro, mananapaw. Ayos yung Tagalog mo na kaya. Ano? Mainig kayo. Morning, bro. Good morning bro. May tanong ako. Natatawa kasi ako Sinabi dito. mo. Sabi niya dito sa Juan 17:3. Meron daw nakasulat na yung ama lang yung Diyos dito. Ay, hindi kung litra, punta ka sa 1:20:27. 1:20. Dito tayo ito yung sinadjust yung talata eh. May nakasulat dito. Natalon. Ang ama lang Tumalon ang ka tunay nga sa na Diyos. unang Juan 5:7. Tumalon ka nga doon. Sabi mo saan mabasa eh. Edi syempre magbabasa tayo ng ibang talata kasi wala dito. Nagbanggit ko, huy. Ulitin mo Sabi yung mo saan talata? 1:57. Ulitin mo yung ko yung 1:57. manahimik ka muna dyan. Ulitin ko yung tanong mo bro ha. Talata. Reality check ka muna bro. Reality check. Ang sabi mo kanina, saan mabasa na yung pinakilalang isang Diyos, Trinity yun. E di gagamit ako ng ibang talata, hindi mo alam. Doon sa Ano ba talaga ginapalata. bro? Ang hirap mo naman kausap May bro. Diyos bang banggit doon? Meron. Babasahin ko. Gusto mo? Pag nabasa ko, sipahin na lang kita bro. Ang hirap mo kausap eh. Basahin mo na. Babasahin ko nga anong gagawin natin dito. Alam nga na matitigan natin to bro. Pag magtanong lang, huwag ka mag-utos. Alam mo, magtatanong ka ba, mag-uutos? Boss ba kita? Boss ba kita? Sabi mo, basahin mo. Boss ba kita? Magbabasa nga kasi huwag kang mag-uutos. Basahin mo. Babasa nga eh. Siguro. At merong tatlong nagpatotoo sa lupa. Tumahimik ka mo muna nga bro. Ang daldal mo. Doon ka muna nga sa baba. Sa comment section ka na nga lang. Yung si G.I. Bilin. Wala ka naman silbi. May nagka-tunity oh. At merong tatlong nagpatotoo sa lupa. Ang espiritu, ang tubig at ang dugo. At silang tatlo ay nagkakaisa. Sa Tagalog, mahimik ka muna nga bro. Paano tayo matatapos ito? Daldal ka ng daldal.
May sinabi bang Bro, hindi pa nga tapos bro eh. Paano natin ito matatapos bro? Ano ba bro, magbabasa ako dito o magdadaldal ka? Sige, magdadaldal ka ba? Paano tayo mapagbasa niyan bro? Daldal ka ng daldal. ano? Baron, Magbabasa ba ako dito bro? Magdadaldal tayo. Magdadaldal ka na magdadaldal. Ang gulo mo eh. O magbabasa bro. Di ba inayaan naman kita magtanong? Pero pag magsasalita ako, dapat quiet. Di ba? Di ba ganun yun bro? Di ba tinuturo sa school yan bro? Makinig ka muna dito. Ito English na lang. And there are three that gave testimony on earth. The Spirit, the water, and the blood. And these three are one. Three are one. Yung three are one, in short term yan ng Trinity. O dito sa 9, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God. O nabasa. so nang Which is sinabi greater because it testify of His God. Son. Ay, God, ano, God. Oo, sa 9 mo babasahin, this is testimony of God, singular God, singular God. Unang binasa mo. May God ba wala? Siyempre ang babasahin mo muna yung 8 bago ka pupunta sa 9. Yung 8, pinakilala yung tatlo na nagtestimony sa lupa, Spirit, the water, and the blood. And these 3 are one. Yung 3R1, yan yung Trinity. Pinaiksi lang naman yung Trinity. Ginawang 3R. Yung 3R1, Trinity yan eh. Pinaiksi lang eh. Kagaya ng Tauhid sa Quran. Pinaiksi lang yung Wahid at saka Ihad yan eh. Trehiseis sa Greek. Ay translate sa Tres Unitas. Tatlong nagkaisa. Trinity 3R1, tatlong nagkaisa. Sang tatlo. O sa 9. Testimony of God. Yung tatlong nag-testimony, testimony of God. Ang hirap ba intindihin nun? Hindi nyo talaga yun maintindihan. So, Kasi wala kayo. tatlo talaga yung Diyos nyo. ano? So, tatlo talaga yung Diyos nyo na nagkakais lang. Saan mo nabasa na tatlo yung Diyos namin? Pag may nabasa ka sa lahat ng pahayag namin na tatlo yung Diyos namin, aalis ako sa Katoliko. Sige. Hindi, sinabi mo kasi nagkakaisa eh. Basa. Sinabi mo kasi kanina nagkakaisa. Pag sinabing nagkakaisa, tatlo na kagad yung Diyos. Saan nakasulat yan? Hintayin ka namin dito maghapon. Sige, hanggang bukas tayo dito. Pag may nailabas kang ganyan, na pag sinabing nagkakaisa yung tatlo, tatlong Diyos. Pag may nailabas kang ganyan, hanggang mamaya tayo dito, sige, ilabas mo. Hindi, ganito kasi. Daldal kayo ng daldal eh. Sige na, hintayin ka namin. Siguro kung bubuhan yan. Yung ano May daw, yung... pinapagalitan ka rin dito ngayon, see? Doon sa kabila may pinapagalitan Oo nga din eh, ako. daldal kasi ng daldal, walang patunay. Ang hirap niyan. Ako, nakita nyo ako magdadaldal ako sa talata. Hindi, Sige, papaliwanag mo magdadaldal kasi... kayo, wala kayong basehan. Sige, hintayin ka namin bro. Hintayin ka namin. Hanggang mamaya tayo Hindi, dito. Sige. Pakinggan mo muna Ano, ako labas na. mo na. Yung paniwala nyo daw kasi sa Trinity, parang dalawang mag-asawa naging isa. Parang dalawang mag-asawa. Hindi, huwag ka komentary magdaldal lang, dito ng komentary. chismis. Asan yung patunay mo na pag sinabing nagkakaisa tatlong Diyos? Bis lang eh. Ilabas mo yan. Siguro, Labas mo na, maghihintay kabangagan kami. yan, kabubuhan yan. Iisa, Ano? iisa, Doon sa hindi kabila nagkakaisa. Kasi pag Hindi sinabi, isang- pag sinabi kasi Hindi parang isang- nagkakaisa, para silang tatlong ano. Parang dito, walang parang dito bro. Nasa Yun reality eh, tayo. yun eh. Reality check Parang na tatlo muna. silang Diyos Reality eh, check. nagkakaisa eh. Parang tatlo silang Diyos. Sino nagsabi nun? Kasi Sino nga nagsabi nun? nagkakaisa. Ano kasi? kasi. Iisa. Walang kasi dito. Pinag-iiba nyo kasi yung anak at saka yung ama. Oo, walang pinag-iiba bro. Walang ganyan. Reality check Oh, ka so muna bro. Baka hindi mo natutulog ka pa. so hindi mo kinokontra yung ano sinabi ni Jesus, nakakita sa akin, nakakita na sama, saka Isaiah 96. Ikaw nga pala Saka- kontra eh. May sinabi dyan Hindi, na Diyos- tatlo yung Diyos sa sinabi ni Kristo. Oo sige, nga, hindi ko basahin pala, mo pag so may hindi sinabi ko pala tatlong kinokontra Diyos yun. Oh, so Kaya nga pag hindi may ko pala sinabing kinokontra tatlong yun. Diyos, isipahin kita. Hindi kasi Pag wala kang yung nabasa, sipa. sinasabi ng mga ibang Kasi- Trinity, makinig ka sa akin, no? ano. Sinasabi ng mga Sinasabi, ibang ano, asan Trinity, patunay? Trinitarian, Teka mo Yung na, walang, ama at walang, saka yung teka anak, mo na.
Tumahimik ka muna, hindi pwede dito yung sabi-sabi. Bawal dito, sinabi kasi ni ganto, sinabi kasi ni ganyan, ganto-ganto. Kailangan dito basa, basahin mo. Kailangan patunay. Alam mo, doon sa kabila, may pinagagalitan din akong INC, no? Pinapagalitan ka rin. Kasi mahilig sila magdaldal Boy ng Litra, parang ano yan, Marites. O Marites yan kasi, hindi kasi pwede dito yung Marites bro. Yung sabi ni ganto, Boy Litra, sabi ng ibang Trinity. Pero hindi nyo kinokontra yung sinabi ni Jesus. Sabihin nga niya. Nakita na sa ama. Lahat ng dinaldal mo bro, walang patunay. Kanina ka pa. Tipor. Kanina ka pa. Oo Nakakaya. nga, yung Isaiah 9:6, hindi nyo kinokontra yun. Tipor, mamaya ka na umiyak, no? Ang hinihingi sa'yo patunay, meron ka bang mababasa dyan na patunay na may tatlong Ba't puro Diyos sa sabi-sabi? Naintindihan Ano mo ba yan? yung hinihingi sa'yo, Tipor? May mababasa ka ba tatlong Diyos ng Katoliko? Meron, wala. Parang Marites lang eh. Sabi ng ganyan, Pag sabi wala, nila, sabi ng ganyan, Boy, sabi ng... pwede bang ibigay mo na sa akin ng honor? Pag walang mabasa, ako na lang magpa-plan. Sige, pag walang mabasa, pag Kindly give me the sabi-sabi honor, lang. oh. Bro. Ikaw nang bahala dyan. Pabayaw Sabi na ng sa'yo yan. ganyan, sabi ng ganito, sabi ng ganyan, sabi ng ganito. Sabi ng ganito, sabi-sabi. Hindi ko maintindihan yung Walang pagkapaliwanag ng sabi-sabi Trinity. dito. Hindi uso dito yung sabi-sabi bro eh. Pangit Sabi ugali ni- daw ng mga RCC kasi bakit? Bakit pangit? Kasi nasisipa kayo pag wala kayong may pakitang ebidensya. Kaya nagmumukhang pangit ugali namin. Pero sa totoo lang, puro kayo chismis. Chismis nga eh. Sabi-sabi. Nakakatawa. Okay, Sabi ng Ano yung ganyan, sabi sabi-sabi ng bro? ganito. Saan mabasa yan na papaniwalaan natin yung mga Hindi. sabi-sabi? Yung aral nyo kasi, yung pagkakaintindi nyo sa Trinity, sinabi Ano na naman? nila, Sino nagsabi sa'yo? dalawang Sino nagsabi mag-asawa sa'yo? daw, Sabi-sabi. pinag-isa, dalawang mag-asawa daw, pinag-isa. Ganon daw yung Sa asawa, Trinity. Sino nga nagsabi? Sino nga nagsabi? Hindi naman mag-asawa mag-ama yan eh. Father, son yan, tas yung Holy Spirit, di naman yun asawa. Gawin mo, ginawang asawa Puro ka eh. naman chismis bro. Sinampol Huwag nila kang doon. chismis dito bro. Sinampol nga nila Namahiya doon. ka naman sa relihiyon mo. Puro chismis yung dala mo dito. Sabi ni ganto, mag-asawa, sabi-sabi. Ano ba yan? Ba't ganyan kayo, no? So, Sabi-sabi. hindi mo kinokontra yung sinabi ni Jesus. Kukontra-kontra. Sino ang nagsabi sa'yo? nakakita sa akin, nakakita na sa ama. Brad, Sino nagsabi sa'yo? Yung sinabi niya nakakita sa akin, nakakita na sa ama. Kung bobo ka kausap, maninipan ako ng bobo dito. Ang huling Ano tanong magagawa sa'yo, niya? may mababasa ka ba ng tatlong Diyos ng Katoliko? Meron, wala? Sagot. Ganyan, Maliban sa sabi ng dyaryo. ganito. Sagot. Pag di ka sumagot, bibilangan kita hanggang tatlo. Hindi kasi Isa. pinag-iiba niyo yung ama at saka yung anak eh. Sinabi Wala niya, ka, ako wala, at ang ama eh, isa. Pinag-iiba niyo eh. Ayan Wala, na, out na, out na. Kita ako na, bro. Bye-bye. Sayang naman. Meron o wala, dami pinagsasabi. Sabi ng ganyan eh, sabi ng ganyan, sabi ng ganito, sabi ng ganyan, sabi ng ganito. May ito pa eh. May isa pang may isa pang chismoso dito. oh. Ay, ikaw bro, may mababasa ka bro? Oh, si Jay Bilin, no? Yun? Si Jay Bilin. Ang John 7. John 7. Okay. Anong meron sa dyan 17.3? Anong stand mo dyan? Trinity ba talaga tinutukoy doon? Trinity ba talaga? Kaya nga, ano nga stand mo dyan? Tanungin mo na ita. Hindi, Trinity nga tinutukoy doon sa may Diyos. Trinity, ayon sa ibang talata, unang Juan Nasa- 5:8-9. Ikaw, anong stand mo dyan? Dyan 17.3. 27 ton. Kaya nga, anong ang tindig mo dyan, dyan 17.3, Yung ikaw naman yung tanongin ko talaga para vice pinakilala versa ni- tayo. Ano nga ba, ihinsi ka ba bro? Ahinsi ka ba, MCJ Bilin, ahinsi ka? Pwede pag malaki mo yung church mo bro, kahit ngayon lang. Hindi naman kami magpapakain sa leyon eh, pagka hindi mo kinaila yung church mo eh. Anong church mo bro? MCJ Bilin, total ano lang naman yan bro eh. Dami account lang naman yan, hindi mo pa rin yung sarili mo, kinahiya mo, pati church mo, May tamang kinahiya aral. mo na rin. May tamang aral. Basta may tamang aral. Alam mo siguro yun. Ibig sabihin bro, hindi mo talaga kayang ipagmalaki yung church mo bro. Sa may tamang Yun yung aral. sagot dyan no. Sa may tamang aral. Alam mo siguro yun.
Kaya nga hindi mo nga kayang kahit konting bigkas lang bro, hindi mo talaga kaya, no? Kasi sasabihin namin, ako Catholic Church ako. Tamang aral. Tamang aral. Catholic Church ako. Catholic. Baka tama lang bro, wala nga. Ano? Hindi mo kayang sabihin yung church mo bro, kung ano? Naiya ka, ano? Nasa comment section na eh. Nakakaya talaga bro, talaga. Naintindihan ko naman eh kung naiya ka kasi talaga naman nakakaiya. So sige lang, intindihin ka na lang namin, no? Ngayon, lumalaban ka ba ng debate bro? Magtatanong lang. Trinity? Hindi, sagutin ko na, lumalaban ka ba ng debate bro sa Trinity? Lumalaban ka? Oo, lumalaban ako. Lumalaban. Bro Nash, basahan mo na, lumalaban daw Trinity. Sinas gusto ko. Yan na. Pwede din ikaw. Pwede daw bro. Basahan mo na kami bro. Napasuko na to. Pumasok na sa kuweba eh. Kuweba ng Leon. Visit na yan. Blindfold na. Ulit, laban ko na lang yung... Blindfold ba tita partida? Sa lalaban ng debate. Ulit na Blindfold ka partida. Pwede. Ulit na serduhan ko na. Para di makatakas. Masyado ko yan. Blindfold lang pala eh. Sa doon nyo na ha. Para hindi ko makatakas. So lalaban na ng debate, lalaban ba? Oo na. Laban daw. Ano ba gusto mo? Baka ayaw mo ng Trinity ako. Kaya ko itindigin Trinity. dito. Pero ba may iba ka pa? Yung the best na topic bro. Gusto ko yung pangmalakasan bro. Yung matatalo mo. Trinity gusto ko. Ano kaya? Gusto ko Trinity mo. Trinity, the game. Basahan mo na. Galak. Hindi mo lang PC ko. Yan. Aware ka na ba sa mga rules bro ng Trinity? Ay, ng Trinity. Ng debate bro? Gusto ko Trinity. Bro, ulitin ko yung tanong ko bro. Aware ka na ba sa mga rules bro ng mga debating platform sa mga online? Mayroon ka na bang experience? Alam O kahit ano man lang, Alam ko konting background man lang. Hindi naman ako mangmang tulad mo eh. Hindi ko sinasabing mangmang ka bro, pati yung magulang mo hindi ko sinasabing mangmang. Ang Hindi pa ako tinatanong na ko bro. bro, meron ka na ba? Bro. Sinipa mo na bro. Sayang bro, kababalatan sana natin ang buhay. Sinipa mo na magkagad. Gago eh. Anong church mo bro? Catholic, anong church mo bro? SDA bro. SDA ka bro? Seryoso? Bihira kami magkaroon ng kausap na SDA bro eh. Hindi, pwede yun bro, SDA. Pala bro, nagba-Bible study kami bro. Bro, oo nga bihira tayong pasyalan ng SDA. Puro na lang INC tsaka MCGI. Kamusta buhay SDA bro? Debater ka rin ng SDA bro? Hindi, ano lang bro. Actually marami akong kaibigan SDA. Regular member lang. Pero si Teresa kasi. Teresa, kamusta? Matagal ka ng SDA bro? Manahimik ka muna, Nash. Medyo na rin, Makinig medyo tayo. matagal na rin bro. Private mo na kayo, Ilan taon private. na bro? Ano bro? Ano? Ilan taon ka ng SDA bro? Ano sa mga almost 10 Di ba years ikaw na- yung nagsabi, pangit ugali ng mga Katoliko bro? Nabasa ko yung comment mo eh. almost 10 years na bro. Mga bro. Siya ba yun? Teka lang ha. Almost 10 years. So, ibig Ano, sabihin pala, pangit ugali. pag binababa namin dahil puro business, Siya pala yun? pangit na ugali namin bro. Kasi kami dito bro, pag tinatanong kami dito, straightforward ang sagot namin at meron kami mga pinabata. Kaya kapag kami nagtatanong in return, no, kailangan fair tayo. Dapat pag tinanong namin kayo kung paano kayo nagtanong sa amin, ganun din kayo sasagot. Kasi ang ginagawa nyo kasi, ismis eh. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Samantalang kami dito nagbabasa. Pero may napansin ko pasensya na rin bro po.
may napansin ako kanina kasi na yung mga salita pang wordly na, yung hindi na yung labas na sa ano, ilang Kristiyano, yung mga Kristiyano. Kaya medyo Hindi, pasensya na, uminit ulo ko eh. Kasi kanina may... Narinig mo yung sinabi kanina ng INC sa amin, bro? Alam mo yung anong sinabi kanina sa amin ng INC, kaya namin binaba. Hindi naman kami mga, anong sabi niya? Anong sabi ng INC kanina? Hindi kami mga mang kagaya mo. Yun yung sabi niya sa amin, bro. So, Oo, kaya namin binaba. Pag ganun, papalakpak ka. Kasi Eh ako, simula nung nag-live ako, may sinabi ba akong ganun? so dapat sana yung ano pa rin yung Mula nung nag-live ako, wala pag pa naman kami ang sinasabi sinasabihan ganun na ng- mula kanina. kapag kami sinasabihan ng ganun, okay lang, papalakpakan. Pero pag kami na yung bumabalik, pinapalikan namin kayo sa mga ganun. So kami, biktima kayo. Ganun. kasi Okay. kahit anong ano natin bro, mga Kristiyano pa rin tayo, andun pa rin yung Ang tanong, kapag kami sinasabihan, bakit ka pumapalakpak? Ayun ang sagot yung tanong. Kasi kasama nila yung bro, yung mga anti-Catholic yan. Kahit Trinity yung topic, bro. Trinity yung topic, pero Kakampihan ano, sa kabila. Hindi, anti-Catholic yan eh. kampi sila sa kabila, no? So bro, aware ka ba sa Sabat nyo? Yung gusto mo topic natin bro, Sabat, kasi yan yung mga best topic ng mga SDE. Sabat, dietary law. Pili ka bro. Makatarton, maganda. Dietary law, Sabat. Akatarto, no? Topic natin ngayon bro, ano tayo, discussion tayo. Magtatanong ka, ganito yung rules bro pag hindi debate eh. Ganito para may kaayusan. Once na magtanong ka, pero ako lang magsasagot kami magtanong. pero wag kang sasapaw. Pag sumapaw ka, magkakaroon ng kagaya niyan, yung ginagawa mo bro, sumasapaw ka. Magkakaroon kasi ng ano bro, tinatawag na provoking or magkakaroon ng kumbaga masisindihan yung mitya bro eh. Ngayon ganito bro. Ang dialogue dito na walang debate bro or hindi natin papairalin yung debate. Pag magtatanong ka, tanong lang, tapos magsasagot ako. O so hindi debate yun. Question and answer lang yun, para nagtatanong ka lang. Ngayon, pag ako naman, pag gusto mo magpahayag, ako naman ang magtatanong. Sasagot ka lang. Pero kung gusto mo ng debate, pwede one-on-one. Pipili ka sa amin dalawa ni Nash. Gusto mong topic bro? Ano lang bro, Para maayos tayo dito bro. Di naman. tatanong lang ako bro, tapos yun lang yung sabat yung topic. Yun yung rules bro ha. Pag magtatanong ka, sasagot lang kami. Tapos hintayin mo kaming sumagot. Hindi kami magtatanong. Tapos pero pagka meron kasing mga ano diyan eh, alam mo yung mga strawman fallacy. Pag strawman fallacy, inaayos talaga namin yung tanong bro. Kunyari, hindi naman namin naaral yun. Kunyari, sasabihin mo, bakit kayo sumasamba sa tatlong Diyos? So strawman fallacy na kagad yun. Hindi naman kami sumasamba sa tatlong Diyos. Bakit kami mag-i-explain? Sumasamba kami sa tatlong Diyos. So ganun yun bro ha. Pagka strawman fallacy, iaayos natin yung tanong mo o mag-inquire kami. So magkakaroon ng clarification dyan. So sige bro, tanong na bro. Sabat daw topic, kuya. O, sabat. Tungkol sa sabat, go. Sabat? Ano? O sige. Sabat daw, sabat. Sabat. Alright, Sabat. Sis Teresa, ano bang reliyon mo? Proud Catholic. Roman Catholic. Roman Kuya, Catholic. kuya, I'm Rainer. Kuya, I'm Rainer. You can ask muna po. Tapos, sagutin ni Kuya Boyletra. Go po. Tapos, kapag magtatanong, meron akong book dito. The Great Yun o, Controversy. Magtatanong ako patungkol sa book nyo ha. May book ako dito eh. The Great Controversy. So, patungkol Mga dito clarification lang, tama. So, i-clarify lang natin tungkol sa sabat. Sige bro, tanong ka. Ang lamig siguro ng bahay ni ano, Kuya Nas, no? May aircon. Hindi, walang aircon. Oo. Hindi ako nag-open ng aircon. Malamig ngayon dito sa amin. Ano kami? Malamig ka mo talaga dun, saan nila? Pa-winter na dito sa amin. Okay na. Game. Again, Tanong. Okay, game. Una bro. tanong na bro. Oo, una bro. May sabat ba kayo o araw na pinapangilin o pinikilala? Meron. Yes, may Sabat kami.
Ikaw bro, Nash? Sige, sagutin mo, Nash. Sige, ikaw na lang bro, ikaw na lang. Pag sinabi kasing sabat, kapahingahan yan. Hindi naman porket sinabing sabat. Pag sinabi kasing sabat, ayon sa mga talata na may bilay, kunyari, unang Isaiah 56 talatang 5 o may sinabing sabat doon na i-translate yun as kapahingahan. Hindi yun i-translate as Sabado. Walang nag-translate na gano'n na Tagalog na Sabado. Pag sinabing sabat kapahingahan bro, meron kaming sabat bro. Actually sumusunod kami sa 10 utos bro eh. Yung buong 10 utos hanggang ngayon sinusunod namin yan. Pero anong araw sa inyo bro? Yung Sabat. Ang araw sa amin ng Sabat, ayon sa letra po letra ng Biblia, doon sa 10 utos, sabi doon, no, 6 na araw ka magtatrabaho, ang ikapito, ilaan mo sa Diyos. So ang 6 na araw, starting ng Lunes ang starting point kasi sabi doon, 6 na araw ka magtatrabaho, bilangin mo hanggang 6, Sabado. Ang ikapito, ilaan mo sa Diyos, yun yung linggo. Yun bro, nagbilang lang. Ang ano natin dito, ang batayan natin dito, yun nakasulat. Pagtatrabaho at kapahingahan. At alam mo rin ba hindi pwedeng pumasok yung mga tao sa loob ng sinagoga, no? Sa panahon na hindi araw ng Sabat. So dapat makapasok sila sa araw lang ng Sabat. Starting Friday night until Saturday night. Kasi ang reckoning time ng Israel is starting ng 6 to 6 yan. 6 to 6 ng gabi. So yan ang reckoning time nila. So lumalabas dito bro, no, na bawal kayong sumamba sa araw ng hindi Sabat. So sa amin, no, sumasamba kami ayon sa araw ng Sabat namin. No, kailan ba yung araw ng pagsamba, Uncle? Ayon sa 10 utos, 6 na araw ka magtrabaho. So dito sa Pinas at sa buong mundo na implement yan, 6 na araw, halos lahat, no? Simula yan sa Lunes, magbibilang ka 6 na araw. Pati doon sa Genesis, 6 na araw na gumawa ang Diyos. Ang ikapito, ilaan mo sa Diyos, which is yung ikapito, ibig sabihin kapahinga, no? Or sa Genesis, yun yung perfect creation. So pumatak siya ng linggo. So yun yung ikapito, yung linggo. Ayon sa Biblia bro. Tanong pa ko bro. Tanong bro, tanong ka lang bro. Hanggat kaya namin. Si Jesus Christ ay sa Israel sa Israel at saka sa mga sa Israel? Sige. At saka, kasi sila mga Hudyo, Jesus Christ isang meron silang Sabat ng araw ng Sabat, Saturday. Saan yung araw? Saturday. Kasi bro, letra por letra, sasagot na bro, no? Letra por letra kasi bro, alam naman ng buong Kristiyano yan na yung mga Hudyo na tapat yung Sabat nila sa kalendaryo natin na Sabado. At si Kristo po ay pinanganak sa ilalim ng kautusan, Galatia 4:4, letra por letra. Pero sa New Testament, no, nung naging araw na, nung mga oras na ng New Testament, ipinako na po yung kautusan ng mga Hudyo kasama sa pagkapako ni Kristo sa krus at yung pagkapari ni Jesus Christ galing sa pagkapari ni Melchizedek. Hebrews 7. So kailangan ng palitan ang kautusan. So hindi na kami sakop nun bro. Si Jesus Christ nasakop nun bro kasi pinatuloy nga siya ng 8 araw, pero mga Kristiyano hindi naman na pinapatuloy bro para sa kaligtasan. Pati na rin yung mga batas nila sa pagkain sa hayop, dietary law, hindi na rin ini-implement yun kasama ng Sabat nila bro. Yun yung sagot bro. Tsaka hindi Sabado yung Sabat nila bro, iba. Pero sabi kalendaryo natin nakalagay Sabado eh. Pero ang basehan mo bro, yung Ten Commandments. Yung Ten Commandments yung basehan nila bro, yung mga lumang tipan, yung Book of Moses. Di ba yung basehan nila? Ano sabi doon? Yung Ten Commandments. Di ba yung Sabat doon, yung Book of Moses? Sa Ten Commandments bro, di ba yung sinusunod i-clear muna natin. Yung sinusunod ng mga audio bro, yung Ten Commandments bro, una sa lahat, nung naipasa yan sa Christianity, binasa yan ng mga Kristiyano bro. Kasi mga Hudyo rin naman yung mga first batch ng mga may dugo ng Israel, no? Alam nila yan, no? May mga Judeo-Christian. Wala naman sinabing Sabado doon bro eh.
Ang sinabi lang doon, 6 na araw ka magtrabaho, yung ikapito, ilaan mo sa Diyos. Hebrews 4:4 to 5 to 6 to 7, yung araw, yung lumang nadatnan ng unang balita, yung sabat nila, inalis at pinalitan ng isa pang araw. Oh, linaw talaga yan bro, another day. Letra po letra yan bro sa Hebrews 4 to 7. Basahin mo doon. Pero wala namang sinabi siguro doon bro na ano? Yung pinalit. Walang sinabing linggo, wala ring sinabing Sabado. Ang sinabi doon bro, pinalitan yung sabat nila ng isa pang araw. Ang sumunod na Sabado ay sa Sabado ay linggo. Kaya nung sinunod namin yung 10 utos, ganun din, 6 na araw kami nagtrabaho, yung ikapito ilaan mo sa Diyos. Ganun pa rin bro eh. Wala naman nangyari bro. Kaso nga lang, yung pagkapare ni Jesus Christ hindi naman galing sa pagkapare ng mga Levita. Galing sa pagkapare ng Melchizedek. Kaya kailangan palitan yung kautusan. Yung kautusan sa sabat nila bro. Bagay sa'yo. Tanong pa bro. Sabi kasi, ang sabi mo kasi bro na pinalitan ni Jesus Christ, yung mababasa sa Matthew 5:17-19, sabi doon, naparito siya para ito pa rin, hindi para tirain. Anong masabi mo? Oo, tinupad niya bro eh. Yung mga kautosan ng mga Levita, tinupad niya yan, tapos ipinako niya yan sa krus. Dito sa ano yan bro, Colossus 2:14-16 tsaka Efeso 2:15. Nagpatuloy nga rin siya bro eh. Pinanganak siya sa ilalim ng kautosan, actually Galatia 4:4. Pero yung pagkapare niya mismo, galing yun sa pagkapare ni Melchizedek. Kaya kailangan palitan ng kautosan. Hebreo 7:18-19. Babasahin ko sa bro ha. Malinaw dito eh. Sobrang linaw pa to sa sikatan ng araw bro. Babasahin ko sa iyo ha. Hebrews 7:18-19. Sa isang dako mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos. Naunang utos ha, basahin natin ha. Sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang. Sapagkat ang kautosan ay walang pinasakdal, sa gayon ay ipinakilala ang isang higit na mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Yan. Pinalitan no? Pinawalang bisa. Sa 17, sapagkat pinatotohanan ng ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Hindi sa pagkapari nasaan ka ng mga Levita bro. Ayan. Ang pinalitan dyan, syempre, kasama dyan yung araw. Ito, linaw dito sa Hebrews 4 bro. Pinalitan bro eh. Sabi dito, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpapahinga ang Diyos. Patungkol sa Sabat to bro, batas sa Sabat to. Na ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi sila'y hindi papasok sa aking kapahingaan, refer sa paradise. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa atin sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Yung mga nasa Old Testament. Siya ay muling nagtakda ng isang araw ngayon na pagkatapos ay ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David gaya ng sinabi ng una, ngayon ay maaari ninyong marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagpamatigasin ang inyong puso. Ano pinalitan no? Sa verse 9 sa verse 8, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Diyos Joshua ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw. Pagkatapos ng mga ito, kaya't may natitira pang isang pamamahinga, Sabat para sa bayan ng Diyos. So isa pang araw bro, pinalitan. At nagtakda pa ng isa pang araw. So ibig sabihin yung isa pang araw, yun pa rin yun. Hindi pwede yun bro eh. Kagaya ang ginamit dyan bro sa term dyan sa Greek, parang yung nagtuturo ng ibang Kristo. Yun din yung term na ginamit dyan eh, sa Greek. Basahin mo dyan sa Greek. Magkaiba talaga. Hindi pwedeng pinalitan yung sa Old Testament ng ibang araw
sa New Testament, yun pa rin nonsense yun. Parang hindi nagpalit, no? Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Muling nagtakda siya eh. Malinaw to bro, pinalitan. So mabasahin pa natin dito sa Efeso 2:15 eh. O dito sa Colossus 2 na lang. Manig ka dito bro ha. Ang daming inalis bro eh. Ewan ko lang bro, bakit hindi kayo sa 14, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Ano yung ipinako sa krus? Kaya't sino man ay huwag humatol sa inyo, yung mga Judeo-Christian, tungkol sa pagkain at inumin. Roma 17:14, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa mga araw ng Sabat. O ayan. Linaw bro. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero bro, tanong ko sa bro, bakit may pista kayo? Yung kapistahan namin bro, hindi yun sa kapistahan ng mga Hudyo na humahatol yung mga Judeo-Christian. Kagaya ng pagtutuli, pinagyayabang nila yan. Galatia 6:14-15. Yung pista namin bro, kunyari ito, babasahin ko sa yung isa sa pangunahin naming sineselebrate, letra por letra. Yung kapanganakan ni Jesus Christ, sabi dito sa Lucas, sa Luke, 'di ba? Na sa Luke chapter 2 ay babasahin ko magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Babasahin ko Pero hindi naman yun pinag-aano ng mga Hudyo, bro. Yun yung sa Christian, bro. Hindi naman sinabi diyan na hindi na magkakaroon ng mga iba pang pagdiriwang kasi Nahum 1:14 yung magandang balita, bro. Sabi talaga ng Diyos, ipagdiwang nyo. Nung dumating si Michael D. Archangel, sabi niya magdudulot ito ng malaking kagalakan sa lahat ng tao eh. Pero bro, aware ka ba na maraming tuturing na Sabat ng mga Hudyo? Oh bro, may 8 sila eh. Yun nga yung isa pang araw na natitira. Actually, hindi naman, kung mga Hudyo talaga yung pag-uusapan natin, hindi naman nila tinawag na Sabado yung Sabat nila bro eh. Kasi yung term na Sabado bro, hindi naman yan ginagamit ng mga Hudyo. Kayo lang gumamit yan na gawing Sabat yan. Pag sinabing Sabado bro, galing yan sa tinatawag na the days of Saturn. Si Saturn bro, Diyos-Diyosan yan bro, si Moloch yan, sinisimbolo niyan. Pag tinignan mo yung sa planetang Saturn, meron yan, makikita niyan sa ibabaw na hexagon. Yung hexagon na yun bro, yun din yung hexagram na sumisimbolo kay Saturno, kaya tinawag na Saturno. Si Saturno bro, Diyos-Diyosan yun bro ng mga pagan. Kaya tatawanan kayo ng mga Hudyo bro, ang tawag nyo sa Sabat nyo sa Saturday bro. Days of Saturn yan bro. Kaya nga meron dito, alam mo yung sabbatic goat bro. Si Saturno yun bro eh. Si Baphomet, ipapakita ko sa iyo bro Kaya nga nagkamali kayo dyan bro. Hindi Sabat hindi Saturday yung Sabat. Pero aware ka sa Sunday kung saan galing yung word na Sunday? Ha? Aware ka kung saan galing yung word na Sunday? Ang word na Sunday bro, yun yung sinasabi dito sa sa theology, Days of Sun or Lord's Day. Yung Lord's Day, na-translate yan sa Sunday. Tsaka yung sa maraming verse na yung Diyos tumutukoy sa araw. Kasi nga, yung isa sumisimbolo sa araw, kunyari dito sa earth. Pag wala ng araw, wala ng buhay, wasak na tong earth. So sa new heavens and new earth, wala ng araw, ang araw natin yung Diyos. Apokalipsis 22. Tignan mo yung dito sa pahayag 1:10, yung Lord's Day dyan, i-translate sa Sunday. Pero pag i-translate mo yung Lord's Day sa translator dito sa mga sa site, lumalabas talaga Sunday. Yun yung Lord's Day, Sunday. Doon yun galing bro. Yung sa inyo bro, galing yan sa mga pagan bro eh. Saturday, Days of Saturn yan bro. Correct. Nabanggit mo na yung Sabat wala na sa langit. Pero may mababasa tayo sa Isaiah. Wala naman ako sinabing yung Sabat wala na sa langit. Yung Sabat bro sa langit, buong Sabat na yun bro. Wala nang trabaho doon bro eh.
Take note, Hindi ka naman Yes. magtatrabaho doon. Tama. take note na nabuhay si Cristo bro Sunday. That's why the Sunday now is the new observance of the new creation. So dapat Yes. mag-observe ka Sunday dahil nandun na yung new Yes. creation. Si Christ na yung new creation. That's why He become the Lord of Sabbath. Mapinakilala siya sa atin Ito. as Lord of Sabbath. Because His body as a glorified body, that is the new creation na bro. So yun yung in-observe Yes. natin. Because soon, we will be like Him bro, na magkakaroon tayo ng new body, Yes. the new creation. Yeah. Yun yung new Yes. creation. Ito, alam mo to? creation. Oh. Meron bang utos na ang Diyos na Sabbatic goat. ipangilin yung So, hindi nakikita bro. buhay yung linggo? Hindi nakikita. Sa Ano, bro? 10 utos bro eh. Linaw nun bro eh. 6 na araw ka magtatrabaho, yung ikapito sa Diyos, tapos tumapat sa mga Kristiyano dati, nagpuputol-putol sila ng tinapay araw ng linggo. Yes, tama. Highest Tama. form of worship yun bro, batay sa history ng mga Kristiyano. Ang pagpuputol-putol ng tinapay tuwing linggo is a highest form of worship. Kaya nga yung komentary dyan sa King James Version na paborito ng mga Protestante, yung Sabbath, yun yung the new Sabbath or Sabbath for Christian is Sunday. Pero mali kasi yung sinabi mong unang araw yung Lunes, kasi kung biblical lang po, yung Biblical? sa Biblia, linggo, hindi Lunes. Merong sinabi sa 10 utos na bumatay sa kalendaryo. Meron yung unang araw. Sabi mo biblical eh. Kasi ganito yan bro, nagpahayag ka ha. O ngayon, nagpahayag ka, ang usapan kasi dito magtatanong-tanong lang. Ngayon, pag nagpahayag bro, kami naman yung magtatanong, mag-i-inquire naman kami kung tama yung sinabi mo. So saan dun sa 10 utos sinabi bumatay kayo sa kalendaryo? Letra por letra. O yung 10 utos bro dun na nakabatay ba yun sa kalendaryo bro? Kasi kami sinunod namin yun, 6 na araw kami nagtrabaho, yung ikapito sa Diyos. Wala naman sinabi doon na 6 na araw sa kalendaryo, bilangin nyo sa kalendaryo yung 6 na araw. Yung ikapito sa kalendaryo, ilaan nyo sa Diyos. Wala namang ganun bro eh. O ngayon bro, babasahin ko sa'yo, alam mo, meron yung mga prophecy ba? Yung salita ba ng Diyos bro, nakabatay ba lagi sa Biblia bro? Ay sa kalendaryo? Hindi, ang kalendaryo mo yung nagbabatay sa Biblia. O ngayon, sabi mo yung kalendaryo nagbabatay sa Biblia, babasa ko ng talata dito. Sa Mateo 17:23, siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw. At sila'y labis na nalungkot. Yung ikatlong araw dito bro, sa kalendaryo, di ba ang kalendaryo natin ngayon, ang ikatlong araw dyan, Linggo, Lunes, Martes. Pero nung natupad to bro, Martes ba? Ikatlong araw, bubuhayin siya. Di ba Linggo? Linggo. O yung linggo ba, ikatlong araw ba yan sa kalendaryo? Kasi sabi dito, ikatlong araw. Siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw. Salita ng Diyos. Iba naman yung bro, iba naman yung Iba, parehas lang. Sabi mo kanina, Biblia. O ito, Biblia. Anong iba-iba dyan? physical rest yung physical rest yung doon, yung topic dun sa Sa amin, ito yung Sabat bro, ikatlong araw pagkabuhay ni Kristo. Muling bubuhayin. O ngayon, dito talaga tayo mapupunta. Ito ba, bumatay ba sa kalendaryo to? Di ba sa senaryo? Ang senaryo dito, pagpatay at pagkabuhay. O pinatay siya, bilangin natin, yun yung unang araw kasi ikatlong araw yung pagkabuhay. O ang hindi sa kalendaryo kasi namatay siya, araw ng Biyernes, doon siya pinatay. O, 1, 2, 3, linggo. O ngayon sa 10 utos din, ganun din. 6 na araw kayo magtatrabaho, bibilangin din natin, hindi sa kalendaryo, 6 na araw, Lunes, hanggang Sabado. Yung ikapito para sa Diyos, pero hindi kalendaryo yung babatayan dyan bro. Ang babatayan natin doon, pagtatrabaho at pagpapahinga. Walang sinabing kalendaryo bro. Mga malito ka, yung time reckoning nila, tandaan mo, 6 to 6, 6 ng gabi hanggang 6 ng gabi. Yun yung time reckoning nila. Kaya namatay si Kristo. Iba yung reckoning nila, hindi naman natin ginagamit yun. Hindi natin ginagamit yun, mga malito ka dyan. Oo. Yung Saturday nga, hindi nila ginagamit yan Saturday yung Saturday bro. Pero yung may Sabat, nag-i-start ang Sabat nila ng Friday night.
Mm. Mali yung Friday kung mali night. yung kung mali yung Hindi, counting sa Rainier. pitong araw yung linggo. Rainier, Mali din yung sa agree inyong ka ba, Rainier, na Friday night yung start ng Sabat nila? Agree ka? Ano? Agree ka ba na Friday night ang start ng Sabat nila? Agree ka ba? Ayun sa ano bro, agree naman ako. So, ibig sabihin, nag-start pala sila ng Sabat Friday. Kung titignan natin yung analogy mo. Hindi pala Saturday. Oh. Kasi yung Sabat pag sunset to... Hindi pala Saturday. Ayon sa aral nila, pag gagamitin yung kalendaryo natin, Friday pala sila lalabas. Kasi yun yung starting point nila eh. Sunset to sunset kasi yung laban talaga eh. Standard yan. So lalabas bro, kung nakita mo yung stand mo bro, hindi nakaka-proceed yung stand mo bro. So mag-recon ka na sa Catholic bro. Balikan na lang sa Catholic Church bro. Gusto mo masundan sa Biblia. Ang Catholic Church bro, hindi kami nakakulong sa kalendaryo. Wala kasing sinabing ganyan sa 10 utos na sasabihin dito ng Diyos na, hoy mga Hudyo, bilangin niyo yung kalendaryo ng 6, ikapito ilaan niyo sa Diyos sa kalendaryo. Walang ganyan. No, at iba rin yung kalendaryo nila, iba yung kalendaryo nila. Yung pangalan ng mga araw nila, iba din. Dapat ganggayahin nyo yung araw nila, pati yung kalendaryo nila. Dapat ganun bro. Gamit-gamit yung kalendaryo namin ang meaning ng Saturday, day of Saturn. Wala naman iba eh. Hanap ka ng ibang etymology ng Saturday. Wala. Days of Saturn, which is Diyos-Diyosan yun. Yung Sunday, galing yan sa Biblia bro eh. Letra po letra yan dito sa unang Apokalipsis 1:10. Sabi dito, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Alam mo ba yung araw ng Panginoon? Pagka kinidnan mo yan sa Greek, tapos i-copy paste mo, dalhin mo dun sa Google Translator ng English to Greek, Sunday ang lalabas bro. Hindi kayo kilabutan talaga niyan bro. Talagang yan ang Sunday, ang Lord's Day. Kasi bro, si Jesus Christ ay isang Hudyo na nangilin siya ng Sabat o nagsasamba siya ng araw ng Sabat. Yan yung ano niya. So, magkaiba kayo ng araw ni Jesus Christ sa inyo. Sino? Yung araw ni Jesus Christ na pangingilin ng Sabat. Ulitin ko. Galatia 4:4. Galatia 4:4. Last na to bro. Si Kristo pinanganak sa ilalim ng kautusan. Nagpatuloy pa nga si Jesus Christ nung ika-6 na ika-8 araw. Pero ayon sa letra por letra, dito sa mga binasa nating talata kanina, Colosas 2:14, 16:18, wala na nga eh, sa pagtutuli, wala. Nagpapatuli ba kayo? Kunyari, sasabihin ko, ibabalik ko, si Jesus Christ bro nagpatuli ng 8 araw. Ikaw ba nagpatuli ka ng 8 araw para maligtas ka? Hindi naman eh. Ang ginagawa ng mga Kristiyano bro, Filipos 3:2-3, yung tayo itinuli sa Espiritu, yun yung bautismo. Yun ay may kinalaman sa kaligtasan. Yan 3:3-5, unang Juan 3:21 at saka Mark 16:15-16. Yun ang ginagawa natin na may kinalaman sa kaligtasan, hindi na yung pagtutuli. Yun ay yung pagtutuli, yun yung tinutukoy sa Filipos 2:11 na sige bro, ano yun bro? Bro, may tanong pa bro. Ang tanong mo bro? Yung stand niya bro, mali nang hindi malakas. Yung stock ni medyo yung stand niya pa, bro. hindi malinaw. Hindi, ano talaga bro, sana yun nga. Jesus Christ nangilin ng Sabat. Hemera. Yung Koryaki Hemera bro, i-translate mo yan sa Google Translation. Sunday yan. Koryaki Hemera, Sunday yan bro. Koryaki Hemera. Kakapit ko Ibig sabihin Koryaki. Tingnan natin sa Google Translator. Anong sa labas dito? Sunday, Koryaki Hemera. Doon galing yung Sunday bro. Kaya kami naggawa ng Sunday eh. Pinangalan namin yan Lord's Day kasi diyan kami. Mahalaga kasi sa amin yung Sunday bro eh. Yung Saturday bro, galing sa mga pagan niya bro eh. Si Saturno kasi yan bro eh. Si Moloch nga yan bro eh. Half bull, half human. Actually, iyan yung sinasamba natin. Babasahin natin dito Levitico 10. Wait lang bro, wait lang.
May sinasabi si Teresa. May sinasabi si ano si sis? Ano yan sis? Sunday ngayon, sabi ko lang. Yan lang. Oh, Sunday ngayon eh. Kaya nga Lord's Day ngayon. Sunday. So, Sunday ngayon, yun. Sunday ngayon. Dapat magsimba ka sis Teresa. Ibig sabihin pala, Kasi yung, baka mamaya. ibig sabihin iba yung sabat nyo sa kay Jesus. Iba yan sa inyo. Kuya, paulit-ulit Hindi bro, ko po. kasi hindi naman nagsabat si Jesus Christ nung Kristiyano eh. Kasi siya yung Kristo bro. Sino sasambahin niya ng linggo? Siya yung Kristo. Siya yung Kristo namin. Siya yung sinasamba namin bro. Kasi sasambahin niya ng Sabado. Ganito Lucas na lang, 4:16 bro. bro Rainier. Ganito na lang, bro. Lucas 4:16. Rainier, may tanong ko sa'yo. Pwede mo ba kami bigyan ng talata dito talata na ang mga Kristiyano ay nangilin ng Sabat, nagsama-sama sa araw ng Sabado at sumamba. Meron ka ba may bigyan? Gawa 17:2. Sige. Kapag yan hindi mga Kristiyano kundi pumunta lang si Pablo doon sa mga lugar ng sinagoga kung saan nagsasamba yung mga Hudyo, tatanggapin mo mali ka. Ayon sa Doon muna tayo bro. Narinig mo ba yung deal ko? Ano yung deal ko? Pakiulit yung deal ko bro kung naiintindihan. O kami muna bro, para pair. Tapos ikaw naman. O dito sa Gawa 20 talatang 7. Nang unang araw ng sanglinggo, nang kami ay nagtitipon upang para saan sila magtipon? Magputol-putol ng tinapay. Highest form of worship yan bro. Upang magputol-putol ng tinapay. Ang sabi ni Kristo dito sa Juan 6 talatang 50 hanggang 54, sabi doon no, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako'y sa kaniya. Gawin nyo itong pag-alaala sa akin. Sinabi diba? ba yan? Sinabi mas talata na yan yung Sabat? Di sinabi dyan na yan yung Sabat, pero yan ang highest form of worship ng mga Kristiyano bro. Hindi mo yan pwedeng tutulan. Ang sinabi dyan bro, makinig ka muna, ang sinabi dyan bro, ng unang araw ng sanglinggo kami ay nagkatipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay. Gathering yan bro, highest form of worship, hindi sinabing Sabado. Walang sinabing Sabado kasi yung Sabado sa pagano. Okay. Sige bro. Aminado ka ngayon na yung linggo pala, unang araw, hindi kapito. Unang araw siya dito bro kasi ang binatayan dito bro, yung nagsusulat dito yung kalendaryo. Pero sa 10 utos bro, walang sinabing kalendaryo doon. Basihan sa kalendaryo, basihan ng kalendaryo. May sinabing kalendaryo sa 10 utos. Ulitin natin bro. Sa 10 utos ba may sinabi doon bilangin niyo yung kalendaryo? O wala, 'di ba? Oo. Ngayon bro, hindi naman to 10 utos, hindi naman dito yung utos to naglalarawan lang to bro, naglalahad lang to Siyempre gagamit na ng kalendaryo dito, naglalahad lang naman Pero yung mga prophecy, yung mga utos ng Diyos bro, hindi pwede yung Diyos bro magpapa-under sa kalendaryo yung Diyos bro, tao lang yung bumabatay sa kalendaryo. Pag Diyos ang nag-utos bro, hindi kasi yung kalendaryo ginawa natin yan ginawa yan ng mga tao. Kahit naman doon sa time ng Genesis na nagbilang ang Diyos, ng ikapito nagpahinga ang Diyos, wala namang kalendaryo doon bro. Yung Diyos ba nagbibilang sa kalendaryo? Wala namang ganun bro. Ang ibig sabihin lang naman bro, wait lang, time ko muna. Ang ibig sabihin lang naman ng pito bro, that is infinite, ibig sabihin perfect. Infinite. Ng pito? Infinite. Kaya hindi mo pwede sabihin yung Sabado infinite yan, mali ka dyan bro. Kasi unang-una, sinabi na nga natin ng reckoning time ng mga Jew, nag-i-start sila ng Friday night 6 o'clock until 6 ng Sabado. So therefore, ang pangingili nila ng Sabat, kung kukunin mo yung analogy mo, nag-start sila ng Friday. O ngayon, tutulan nyo. So, bro, Friday sa kanila Okay, to. Mali pala kayo. Sila yung tama. Sila yung Hudyo Hindi naman kayo Hudyo. So mali pala yung pinangingili ng mga Hudyo yung ipitong araw na. Yung basihan Hindi nga sila mali bro. Ulitin ko na lang yan bro yung sagot natin dyan. Hindi sila mali bro. Kasi
Ayon sa Roma 2:12, 13:14, yung kautusan na sinampalatayanan nila, dun sila nakapailalim. Hindi naman nakapailalim dun yung ano bro, mga Hudyo, yung mga Kristiyano bro eh. Kasi yung kautusan ng mga Kristiyano galing kay Kristo, if you love me, keep my commandment. John 14:17. At yung pagkapare ni Jesus Christ galing kay Melchizedek, kaya kailangang palitan ng kautusan. Kaso nga lang, nung pinalitan yung kautusan sa Hebrews 4:4, 5-7, naglaan pa ng isa pang araw, yun yung another day. So mali ang sumunod sa utos ng Diyos. Mali bro, kung hindi ka naman inutusan bro ulitin ko sa'yo bro pag hindi ka inutusan bro, nagpapakahudyo ka, hindi ka hudyo, alam mo anong tawag sa'yo bro, talagang mali. At hindi lang mali, sa Pahayag 2:9, sabi dito, letra por letra, babasahin natin, no? Alam ko ang inyong mga kapighatian at ang inyong karalitaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko nga paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay sinagoga ni Satanas. Wala ka naman sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo eh. Bakit nagpailalim ka sa mga kautusan ng Hudyo? Hindi ka naman inutusan dyan. Bro, sumusunod kami sa... Sinagoga ni Satanas bro eh. Sumusunod kami Sino sa... Sino nagutos sa inyo bro? Sandali. Sinusunod namin ang 7 araw ng Sabat. Kaya si Jesus Christ, yan yung pangilin niya. Hindi kami sumusunod sa utos. Ang sinunod nyo bro, sa totoo lang, yung kalendaryo ang sinunod nyo. Hindi, si Jesus Yun Christ ang real talk. Saan niya sinabi ni Jesus Christ yan bro sa mga Kristiyano? Wala naman. Kasi yung mga Kristiyano bro, ang sabi ni Jesus, turuan nyo silang sundin ng lahat ng mga iniutos ko. At ang sabi ni Paul, ako ay nagsasalita para kay Kristo. Ano nag-gathering sila? Gawa 20:7. Unang araw ng Sanlinggo eh. Oh. Marcos 2:27-28, mali yun. Yung ano ba, babasahin ko nga. May sinabi ba kaming mali ito? Anong talata? Marcos 2:27. Ha? Marcos 2:27. Marcos 2:27. Nako, tagilid ka dyan, Nako. bro. Tagilid ka dyan sa Marcos. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao Mali. at hindi para sa Diyos. Ang tanong dito, hindi naman sinabi dito na at ang Sabat ay ginawa para sa lahat ng tao. Wala naman sinabing para sa lahat yan. Ang sinabi lang dyan, ang Sabat ginawa para sa tao. Hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Ibig sabihin yan bro, mas mahalaga ang tao kaysa sa Sabat. Hindi sinabi dyan na ang tao, ang Sabat, lahat ng tao susunod yan. Kasi yung mga hintil, hindi naman inutusan na magsabat dati. Para sila maligtas bro eh, walang ganyan. So mayroong dyan na pandaragdag. Ang unawa nyo dyan, lahat ng tao. Walang sinabing lahat ng tao dyan. Yung term na lahat. Sinabing tao dyan, hindi lahat tao yan. Pag sinabing tao, tao yun. Kunyari yung mga Hudyo, mga tao sila. Pero hindi sinabing lahat ng tao. Walang sinabing lahat ng tao. Huwag nyo nagdagan yung nakasulat bro. Kasi hindi naman dito pinapatungkulan na ang topic dito bro, hindi tinatopic dito bro ng mga Hudyo pati ni Jesus Christ na pinagdidebatihan nila na yung Sabat i-implement sa mga hintil. Kahalagahan lang yan ng Sabat between man and Sabat. At ang sabi ni Jesus Christ, mas mahalaga ang tao sa Sabat kasi ang Sabat ginawa para sa tao, hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Yan ang topic dyan bro, hindi sinabing lahat na may Sabat bro. So mali yan. Paano naging mali? Ikaw nga yung mali bro. Buong SDA nga yung mali. Ang mali dito yung kayo. Nilagyan nyo ng lahat ng tao. Wala naman sinabing lahat ng tao dito bro eh. Unang Corinto 5:6. Huwag kayong magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Proverbs 30:7. Huwag mong dagdagan yung salita ng Diyos. Apokalipsis 22:18. Pag dinagdagan mo yung salita ng Diyos, dadagdagan ka rin ng salot bro. Walang mali dyan bro. Ikaw lang yung mali bro. Huwag mong maliin yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan bro. So, ayaw mo lang talagang sundin kasi hindi nakalagay lahat. Tama ba? Anong ayaw sundin? Wala nga nakalagay. Anong ayaw sundin? O kung mabasa ko sa iyo bro na yung mga hintil hindi binigyan ng kautusan. Kasi sabi nyo para sa lahat ng tao yan. Kung babasahin ko ngayon sa iyo dito na yung mga hintil hindi naman binigyan lahat ng kautusan eh. Sabi nyo para sa lahat. Kaya nga nagkamali kayo dyan bro. Nung sinabi natawa nga ako nun. May nabasa lang tao. Lahat na kagad ng tao.
Anong analogy yan, bro? Ang tao, ang Sabat ginawa para sa tao, natural. Kasi hindi naman yung tao ginawa para sa Sabat. Balik ta rin eh, linaw niya na nakasulat, bro. Huwag niyong palabuhin yan, bro. Sige bro, next question bro. Kung kaya pa. Tagilid si Ellen G. White ah. Tagilid si Ellen G. White dyan sa talata na yan bro. Mali ng interpretation sila dyan bro. Mukhang mapapagalitan ka ni Ellen G. White ha. Yung gawa 17 ko ni Apostol Pablo, Kristiyano na ba siya doon o Hudyo? Ano bro? Gawa ano? Gawa 17 ko. Gawa 17 Hindi siya nangilin ng Sabat dun, bro. Nakipagdebate lang naman siya dito bro eh. Hindi siya nangilin ng Sabat dyan. Huwag may pilit yan, ba? Saan dito? Gawa 17.4 ba? Yes. Ayan no? Ipipilit pa eh. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas. O gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan. At anong verse ba bro? Anong exact verse ba? Yung mga Grego dyan, Hudyo ba yun? Hintil. Actually, pag sinabing Griego bro, pumapatungkol yan sa mga hintil bro. Mali ka na naman. Babasahin ko sa iyo bro, letra por letra, Roma 1 talatang 16. Oh, makinig ka dito. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon di sa Griego. Kung magkaiba yung Hudyo sa Griego, bro. Oh, magkaiba talaga. Sablay na naman bro, next question. Naintindihan mo yung Epeso 2:12-13. Epeso 2:12-13. Binasa ko na to bro eh. Actually, binasa ko na to bro eh. Nanang panahong iyon ay kayo ay wala kay Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako ng walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo noon ay unay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Basahin natin ha. 19 bro. Sa 15. Muna 19 kagad sa 15. Kanyang pinawalang bisa ang kautusan at ang mga batas sa mga alituntunin upang siya'y lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao kapalit ang Hudyo or ang mga Hebreo, hindi Griego, Hebreo at ang mga Hintil. Sa 16 at kanyang pagkakasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Anong mali dito bro? Ang ganda-ganda ng talata nito. Taliwas sa aral nyo to bro eh. Kontrado sa aral nyo to. Tungkol yan sa mga hintil eh. Kung yung mga hintil dito bro, ibig sabihin bro, wala nang silbi yung pagtutuli dito. Basahin mo lang sa talatang sabi dito, kasi pinagyayabang ng mga Judeo-Christian yung mga pagtutuli, kaya nga nagkaroon ng pagtatalo sa gawa 20-15, gawa 15-20. Tanungin ko lang. Yung 12. Renier. Napapansin mo ba kung nakakatayo yung argument? Oo nga bro, balik ka na sa Katoliko bro. Pansinin mo naman bro. Matuto ka naman makiramdam bro kung nakakatayo yung argumento. Yung mga talata ko bro, nakakatayo yan. Bro, Ulit yan. Bro, pansinin mo yung argumento mo bro kung nakakatayo. Maawa ka sa kaluluwa mo. Nakagawa ka. Bro. Maraming mga leader niyo bro, na pinalitan yung araw ng pamahinga. Makinig ka muna bro, babasahin natin, wag chismis. Sa Epeso 2, basahin mo lang ng 8 yan sapagkat ang biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sariling kaloob. Kaloob ito ng Diyos. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Akala ng mga born again faith alone nga to eh. Ang pinagmamalakihan nila dito bro, isa sa mga batas ng mga Hudyo. Sa 11, kaya't alalahanin ninyo na noong una kayo mga hintil sa laman na tinawag na dituli ng mga tinuli ng laman sa ginawa ng mga kamay ng tao. Ibig sabihin yung pagtutuli, gawa lang ng kamay ng tao.
Ibig sabihin, hindi na tayo kailangan magpatuloy pati sa Sabat. Inalis na yung mga batas nila. Ano bang mahirap dito? Kasama na rin yung ano dito, pagkain ng mga baboy, pati pagtutuli, pati mga Sabat nila dati. Wala na tayo nun bro eh. Basahin mo nga yung ano bro. Wala nang Sabat Yung tapos may Acts 13:39. Wala nang Sabat tapos may Sabat kayo. Yung Sabat, ulitin ko bro ah. Yung Sabat ng mga Hudyo, yung pagtutuli nila, pati yung mga pagkain ng baboy nila. O babasahin ko sa iyo to, pinakabuod dito. Sana maliwanagan ka na dito. Babasa mo na ako ng isang talata. May Sabat ba sa Teka mga muna, isa-isa lang bro. Babasahin natin yung mga talata dito. Huwag tayo magchismisan dito bro. O, gawa 13:39. Ito talaga, ayaw mo pa rin dito. Sabi dito. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng mga bagay kung saan ay hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. O, nomos yan eh. Live, bro. Linaw niyan, kautusan na tayo. Kain mo na ako, bro. Kautusan ni Moises. Bro, balik ka na sa Sige bro, Isaac. Kautusan ng Diyos yan eh. Sige, balik ka salamat na sa bro. Katoliko, bro. Sablay yung aral mo. Balik ka na sa Katoliko bro, sayang. Ito na yung pagkakataon mo bro para magnilay-nilay bro. Gusto mo bro, next time bro, magtawag ka ng pastor dun sa inyo o kaya magaling na debater, pakyatin mo dito, kausapin natin eh. Para maano ka bro, alang-alang sa'yo bro. Kasi sayang yung pagkakataon no, linaw dito. Nung unang sumabak ka sa akin, nung unang Maniniwala ako kayo kung makadebate mo bro, nung unang nagtanong ka sa akin dati, yung mga yan. patungkol sa rebolso, nagulat ka na meron pala kayong mga imahe. No? Si Camacho bro, sa totoo lang, isisend ko sa iyo yung link ng debate namin. Sa rebolso. Naka-upload naman niya sa channel niya eh. Yung debate namin ni Camacho bro, in dietary law. Panoorin mo. Si Camacho, Durog sa si akin Camacho. yun, bro. Yung ginamit niyang talata sa ikalawang Korinto 6:17 na huwag kayong magsihipo ng mga karumal-dumal. Nung tinanong ko siya kung may alaga siyang pusa, wala na, nawindang na. Kasi karumal-dumal yung pusa ayon sa Levitico sa Deuteronomy 14. Sabi doon, huwag kayong magsihipo. Lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Hindi naman yung patungkol sa mga hayop eh. Ang unawa ni Camacho dyan, hayop daw. Yun hindi. Pag inangat mo lang yan, patungkol yan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Durug-durug si Camacho bro, nung debate namin bro, diba? Defcon. Wala na, ayaw na nga lumaban eh. Correct. Pag natalo ko si Camacho bro, babalik ka ng ng Catholic. Basta panoorin mo yan bro. Ewan, hindi ka mapabalik eh. We cannot force Jude si M. Rainer kay nag-stick siya sa SDA. So ano naman yan, hindi naman namin ikaw pinipilit bro. Pero hanggat kaya ka namin ikayatin dahil yan ang tingin namin na ikakabuti mo, pero nasa sayo pa rin naman desisyon yan bro eh. Correct. Kasi, magagawa dyan talaga. Piruin mo, ayon sa, pala na ito, Rainier, ayon sa aral nyo, sa SDA, ang mga Sunday Keeper, mga demonyo, may aral ng demonyo. So, yung aral ng demonyo, mga Sunday Keeper. So, ang lumalabas ngayon, according kay Ellen G. White, si Martin Luther, no, isang man of God on his time. No, si Martin Luther, teka, kung alagad ng Diyos si Martin Luther, Luther Sunday Keeper. Ako, problemado kayo dyan, bro. hala, sabi ni Barcelona. Pwede po ba bumili ng rebulto nyo, nila laptop nyo? Rebulto. Pakitin mo dito, debate kami, rebulto. Patunayan ko na yung rebulto ng Catholic Church, kinasiyahan ng Diyos. Si Cassie oh. namin dito, mga Sister. lang, walang bayad. Kasi, pakilala ko pala sa'yo si Teresa, bibi ko. Hi, Teresa. Bibi ni na siya. Gusto ko siyang, I'm Rainier. Gusto ko tang debatean about Sunday. Sino-sino dito sa baba? About Sabbath. Ito si Sabbath. Aim Rainier.
Hindi, si Tagal na ako Barcelona hindi din nakakipag-debate sa mga SDA. Tagal na ako hindi nakikipag-debate sa SDA. Bro, Ano? Rainier, sisend ko sa'yo yung link ng debate namin ni Camacho Sisend ko sa'yo yung link bro, para ano, sana makatulong sa'yo yan. Tapos bro Oh, Rainier, SDA siya bro. send ko rin sa'yo bro Rainier. Yung debate lang tinatalihan ko eh. Mga Bro Rainier, Umalis ka na sa pagka-SDA. send ko rin sa'yo bro Rainier, paano natakot sa May tupak yung ano nyo, Nakakagigil si founder nyo. Nakakagigil si Barcelona. Paulit-ulit na lang yung revolto po. May Paulit-ulit na tupak din yung na founder na-explain nyo. ni Kuya Boy Mali Letra. kasi yung ano, yung Paulit-ulit na lang mali po. kasi yung interpretation yung sinabi ni Boletra nung yung kautusan, pinalitan ng kautusan. Ang dami ko libro ni... Hindi may interpretation bro, letra po letra yun babasahin mo lang, ipinako yung mga kautusan sa kus. Ganun lang kasimple. Anong kautusan? Kautusan ni Moises. Kasimple yan. Sa Colossus 2:12, 16 hanggang 17 hanggang kasama yung sabat, pati pagkain, pagtutuli. Ano bang mali dun bro? Walang mali dun. Yung sa 10 utos, kasama yun. Teka lang Rainier, mamaya ka na. Total, paikot-ikot ka na lang. Welcome natin si Hershey. Hershey. Si Hershey. Welcome po sa live. Ako na magpapakilala kay Hershey. Sige Si Hershey po is pinsan kong buo sa side ng kasama pa na papa ko. Sister Teresa. Kasama ka na. Good morning, Hershey. Hello. Morning po. Hello, pinsan. May Welcome po sa ano, live, may passport ka sister. na, Hershey. Good afternoon. Hello, pinsan. Ingat ka dyan. Kain ka na sa oras. Minsan na. Ayan, si Maria Clara. Hanap tayo ng kaalimuran. Ikaw talaga ayos bro. Ayos talaga. Kaya mo na bro, minsan na lang tayo maka-SDA Lagi na lang ngayon Di humarap na sa akin dati yun bro. Nagtanong patungkol sa mga imahe. Sabi niya bawal ang imahe. Pero si Ellen G. White may mga imahe bro. Di ba? May mga si Di Ellen ba G. White, yung kulitan winasak na ni Cristo yung sabi? Hindi naman sinasamba, niluluharan yun. Ang sagot niya sa akin, ang sabi doon, huwag kang gagawa ng imahe. Tinanong ko siya, kayo ba, nakalabag ba kayo dito sa talata na yan? Sabi niya, oo, dyan lang sa talata na yan, nakalabag na yun. Yun ang sagot niya, bro. Pag nilabag mo yung isa, nilabag mo lahat yan, bro. Oo, Di kalog sa pungutos yan eh. Diba, natatanda Pero mo yan. aminado kayo bro na diba, nakalabag Rainier, teka lang, Rainier. kayo. Doon muna tayo, Rainier, sa sinasabi. Hindi kami nakalabag bro, di namin nilalabag Diba, yan. sabi Kahit mo, isa dyan. Rainier, Sabi sabi sa mo, diba? Exodo Teka lang, 20. Rainier, po na kita ha. Kino-confirm ko sa'yo yung sinabi mo dati. Kasi diba, sabi mo, sabi ko sa'yo, yung imahe bro, sabi doon sa Exodus, huwag kayong gagawa ng imahe. Pero kayo, gumawa kayo ng mga imahe ni Ellen G. White, imahe ng Cristo. Gumawa kayo, sabi mo, tinanong kita kung nakalabag ba kayo doon sa Exodus. Sabi mo, oo, doon lang kami nakalabag. Sabi mo, o diba? Hindi naman namin mo yun eh. Paggawa pa lang dyan bro, bawal na, hindi lang pagluhod ha. Take note ha, ang akala kasi ng mga born again dyan, kasi may imahe din sila. Ang akala nila sa talata na yan bro, yung pagluhod lang ang bawal. Hindi, pati paggawa, bawal dyan. Kaya kailangan tinignan nyo ano yan sa Hebrew, kung ano yung ipinagbabawal gawin dyan. Ang ipinagbawal gawin dyan bro, sa Hebrew, pesel. Yung pesel, ayon kay Strongs, Diyos-Diyosan. So bawal ka gumawa ng Diyos-Diyosan. Hindi kasi sinabing bawal gumawa ng kahit anong rebulto. Hershey, Kuya, wait lang. sige po. Bro, Yung sa, yung sa born again, bawal po ba sila magluhod? Hindi ko alam sa kanila kasi yung worship sa kanila nagtatatalon eh. Sa atin kasi yung worship sa Catholic Church kasi, ang highest form of worship talaga, yun yung Eucharist. Eucharist ngayon, pag inangat yung Eucharist, tumuluhod din kami, ganun. Sige sis, sige tuloy mo. Kasi po nung nakasimba na po kasi ako sa born again sa side din ng papa ko. Tapos, yung worship nila is may luhod din naman po, tsaka may talon-talon. Oo. Hindi ko lang nagets ba't bawal yung luhod sa kanila. Meron silang pronunciation eh, imahing actually meron din yung mga born again
Meron sila mga imahe si Martin Luther, kinikilala nilang ano yan, sugo ng Diyos, may rebulto si Martin Luther. Yung mga Baptist, meron din sila, parang born again yan, no? O lumuluhod sila sa rebulto ni inalayan nila ng bulaklak yung rebulto ni Pastor na Billy Graham. Baptist yan, o parang born again din yan. So bro, pwede ko larawang inanyon yan. Pinsan ko. Bro boy, Sagutin ko lang yung pinsan ko, bro. Sagutin mo, bro, sagutin mo. So ganito yan, insan. So, there's no passage in the Bible that saying na ang pagluhod ay pagpatla. Wala kasing ganun. Na pag sinabing lumuhod ka, sumamba ka na. No? Yung sinasabi niya, boy, doon sa talata na patungkol sa Exodus. Actually, ang ibig sabihin lang naman sa Exodus, no? Babasahin natin sa Hebrew, sa original, no? Ang sabi doon sa Hebrew, no? That is, pala na ito. Teka, i-ayos ko lang itong phone ko. Kasi tumutuloy. Yan. So, sabi doon, no? Loyeye hak tule el, which is yung inuutos lang doon, yung pisel, sabi nga ni Uncle Boy, in Hebrew, that is loyeye hak pisel, no? Bekolte muna, no? Asher beshamid. Yan. So, wag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ngayon, ganito. Sinabi doon Diyos-Diyosan, hindi sinabing imahe. No? Sabi doon, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ngayon, kung ang understanding natin, ang Diyos-Diyosan pala ay imahe, no? Imahe. Lalabas, lahat ng mga imahe, maging ng picture mo, picture ng nanay mo, picture ng tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kahit sino. Yan ay Diyos-Diyosan. Kung ang understanding mo sa imahe dito sa talata, explicitly, no, na yan ay Diyos-Diyosan, ang imahe. No? So lumalabas dito, ang sinabi lang dyan, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. So, i-translate siya doon sa imahe ng mga Diyos-Diyosan. So yung mga imahe na nandoon sa amin, sa Katoliko, yan po ay hindi imahe ng mga Diyos-Diyosan. Yan po ay imahe ng mga santo. Makinig ka Barcelona, makinig ka Barcelona. Brunas. Tanong ako, Brunas. Ano yun, bro? Teka lang, bro. Mamaya ka na kasi may sinasagot pa ako. Hindi pa tapusin na, bro. Mamaya na. Tapusin mo, bro. Yan yung sinasabing imahe ng mga santo at hindi po imahe ng mga Diyos-Diyosan. At ang unang utos, sabi diyan, no, unang utos sa Ten Commandments, no? Adonai Elokia Asher. Yan yung sinasabi doon sa unang utos. Ibig sabihin, I am the Lord your God, no? Who brought you out of the land of Egypt. Diba? Tapos, ikalawang utos, no? Lo yeyelak Elohim Adonai, no? So, ibig sabihin, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. So, yun po yung sinasabi doon. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Tapos, lo yeyelak. Makinig ka Barcelona sa sinasabi ni Kuya Nash. Lahat ng tumawag sa akin ng kuya naging expert. Anyways, yun nga, no? Paratas. The point here, guys, no? Huwag niyong iisipin na yung imahe na tinutukoy doon is Diyos-Diyosan. No? Pag sinabing imahe, yan ay imahe lang ng Diyos-Diyosan. Hindi, pag sinabing imahe, lahat ng imahe Diyos-Diyosan. Kulto, picture, painting, Diyosan na hindi po, no? Kundi tinutukoy yan, larawan yan ng mga Diyos-Diyosan. So may particular na tinutukoy dyan. So kung kukunin mo yung context, ang context nun, yung mga Diyos-Diyosan sa panahon na yun, kagaya ni Ashtaroth, Molech, no? Lilith, Baal, Ahura Mazda, no? Si Horus, no? Those are the images na tinutukoy ng mga Diyos-Diyosan. Yun yung pinagbabawal. Ang Diyos nagpagawa ng imahe. Diba? Yun yung imahe ng mga banal na ginagamit sa pagsamba. Sige, Uncle Boy, banal.
Oh, Hebrews 9:1-11, mga lituntunin sa pagsamba, kama 7. Andun yung mga arka. At yun nga, yung imahe ng mga banal, nandiyan yan sa Levitico 22 talatang 2 na kodes. Kaya nga ang tawag sa mga rebulto namin, santo. Yung mga Diyos-Diyosan sa Exodo 20 verse 4-5, pesel. Pag sinabing pesel, idol. Paggawa pa lang, bawal na yan. Kaya nga dun sa Exodo 32 talatang 1, sabi ng mga Israelita kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos. So nagpaplano pa lang sila ng paggawa ng Diyos. Kasalanan na yun kasi sa utak nila nagkakaroon na sila ng ibang Diyos. No? Sabi doon na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. At yun ay karumal-dumal dito sa ikalawang Korinto sa 15:17. Hindi yung mga baboy yan mga SD kasi akala baboy yan. Yung Diyos-Diyosan hindi mo pwedeng tatawaging santo. Karumal-dumal yun. Yung santo, anya sa Levitico 22 talatang 2 na inyong igalang ang mga bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ang isa sa mga pangunahin dyan ng mga rebulto ng mga santo, siyempre yung kerubin sa Exodo 25 talatang 17. No, na gumawa ng pagutin ko lang to si Barcelon, bro. Meron kasi sinasabi. Sige, bro. Si Barcelon. Saan mababasa ng laplapin at luhuran yung rebulto? So ganito, Barcelon. Lahat ng mga bagay sa panahon ng mga Hudyo, no? Iyan ay mga mahalagang kagamitan, no? Hinahalikan yan ng mga Hudyo, bro. Kung hindi mo alam, no? Meron silang tali. Yung mga kagamitan nila, bro, kagaya ng tali, no? Bago nila gamitin yung tali yung malabal na nilalagay nila sa katawan nila o shawl. Kapag yan ay bago gamitin, ang ginagawa ng mga Hudyo, hinahalikan yan yung talit. Yes, yung mga Hudyo sumasamba sa talit kasi para sa'yo, kapag humalik, pagsamba na. So lumalabas ngayon, yung mga Jew, humalik sila sa talit, no? Bago nila gamitin. So mali na naman yung argumento nyo na kapag ginalitan, sumamba na. May tanong ako sa'yo, boy. Wala rin tayo makikitang talata. Wait lang. Wala ka rin makikitang talata, Barcelona, no? Na ang paghalik ay pagsamba. Wala makikitang ganon. Kahit anong gawin mo o kahit magtatatumbling ka dyan, bro. Wala makikitang sa Roma 16:16 na claim ng mga iglesia ni Cristo na sila daw yun, kahit hindi naman sila. Sabi na magbatian kayo ng mga banal na halik. Literal na halik yun eh. Correct. Ibig sabihin, nagsasambahan sila. Kung sa unawa nyo, ang labo na unawa nyo, bro, no? Ang labo. Anong tanong mo, bro? Bro, letra bro, hindi tayo interpretation. Bro, pagkasabi mo kanina, yung mga kautusan ng USS, wala na. Ngayon, bakit may natukot ko na naman yung 10 utos, bro, ibinigay yan, sinulat yan sa bato, tanda na hindi yan pwedeng maglaho, bro. Yung Sabat na sinasabi mo kanina, kasama inalis yung Sabat, pero naglaan pa ng isa pang araw. So therefore, hindi pa rin naalis yung 10 utos. Hebrews 4:4, 5-6-7. Inalis ang unang inalis yung Sabat at naglaan pa ng isa pang araw, another day. Hindi, bro. O anong dun, bro? Anong magulo? Hindi Sabado. Sino nagsabing hindi Sabado? Wala naman talagang Sabat na Sabado. Ang Sabado, bro, ang terminong Sabado, bro, sa pagano yan, bro. Iba yung tanong, bro. Huwag mo nang ipilit yan, bro. Sa pagano yan, bro. I-mute mo na kita. Baka may tanong pa ibang bisita natin kagaya. May tanong ka pa ba? Tanong ka lang kung baka may mga questions ka regarding. Oo nga, baka mamaya may maligaw na mga dyan sa inyo na nagbabahay-bahay, may daladalang sobre. Diba, at least Sinabi mo kasi, nagkukot ka sa... Bro, Rainiel, mamaya ka na, bro. Ulit-ulit lang naman tayo dyan. Rainiel, adya ka muna sa baba, umiyak ha. Masyado may nitulong ko siya. Nandiyan yung pinsan ko. Sige. Ang gulo kasi, no? Ang gulo ni Rainiel. Baka na sa baba. Sige, Hershey. Okay na po ako dun sa sagot ni Kuya. Baka may mga iba ka pang questions regarding the Catholic Church.
Maganda kasi na at least Catholic naman po ako, nagsisimba lang minsan sa born again. if I were Bakit nagsisimba ka sa born again, te? Hindi. Kasi hindi na pala. Ganito gawin natin, Hershey. So since ngayon na may konti ka ng knowledge, kahit pa paano nakakapulot ka ng konti knowledge, try to avoid yung magsimba ka doon sa born again. Kasi that is not Hindi po, ganito po kasi yan. Nagsisimba siya sa born again because gusto niyang rumespeto sa kapatid niya since ang kapatid niya is born again and then parang siya kasi yung nagda-drive, so alangan namang umalis siya pagkatapos niyang ihatid yung mga kapatid niya. Siyempre, respeto na lang din. Meron palang consequences. No? I think yun yung kailangan nating turuan, no? Yung kapatid niya. Ganito, sis, ang gawin natin, ganito gawin mo. Kahit nagsisimba ka doon, halimbawa, sinasamahan mo lang siya, hindi naman pala tao sa puso mo. But, try not to escape, to skip yung pagsisimba sa simbahan ko. Kasi, yan yung pinaka-importante. Yan yung worship na tinatanggap ng Diyos. Hindi sila tumatanggap ng ibang worship. Hindi sila tumatanggap. The highest form of worship. Yes, and this worship, is way back pa sa panahon ni Kristo. Kaya nga, pasok ka sa loob ng simbahan. Hindi mo naintindihan bakit ginagawa ng mga pari yun. Hindi mo naintindihan bakit may mga ganong liturgy mo. Diba? Hindi mo naintindihan bakit yung ceiling natin ganon. Ba't ganon yung sukat ng simbahan natin? Bakit lagi naka-face sa east? Because yan talagang galing pa sa ancient times. No? Yung ginagawa natin mula pa sa ancient times. Kuya Boy, try up nyo nga yan si Barcelona. Hindi umakit yan. Ang tagal na yan dito. Malabo umakit yan. Sabi ng isang never umakit yan. Ini-invite ko yan dati pa. Sabi ng INC dito, si Insane, tamba pa sa bato at kahoy. Ito, Insane, may sasabihin ako. Makinig ka rito, itataw mo to sa noo mo. Itataw mo sa noo mo, sasabihin ko. Kami, ayon sa Biblia, anong sabi ni Kristo? Ako ang batong panulok. No? Si Kristo ang batong panulok, so sumasamba kami sa bato na si Kristo. At sinabi rin naman ng Panginoong Kristo, ako ang punong kahoy ng ubas. So ibig sabihin, sumasamba kami sa kahoy ng ubas na si Kristo. Ay, tigil mo na yan, ha? Hindi naman namin sinamba yung rebulto actually. Kahit naman sa Old Testament, pag sumasamba sila sa Diyos, nandun sila sa harapan ng rebulto ng kerubin na may dalawang nasa arka. Hindi po namin sinasamba ang rebulto. Joshua 7:6 at ang kung gusto nyo, letra po letra, babasahin ko talaga dito patungkol sa rebulto ni Jesus Christ at sa lugar na yon, sa rebulto ni Jesus Christ, sa rebulto ng Panginoon, doon tayo kailangan sumamba. Ang mga rebulto po ay pag-respeto lang namin sa mga naunang mga santo. Mute muna natin si mute muna natin si Insane talagang mute mo muna si Insane. Wala naman nakita pakete mo si Insane. Gusto ko may may mga comment, puro kabastusan kung kailan may babae. So, ganyan talaga. Insane, kagat muna ng siko, ha? Kagatin mo muna yung siko mo dyan. Pakete mo? Wala, takot yan bro yung jacket. So, saan mababasaan ng mga apostol lumuhod at lumaplap ng rebulto? Sinabi ko na nga sa'yo bro, wala kang mababasang talata na ang paghalik ay pagsamba. Patunayan mo muna sa akin yan. Basahin ko, lumuhod sila, nagpatira pa sila sa harap ng mga apostol. Kapag may nabasa akong ganyan. Anong religion ni Barcelona? INC yan, kulto yan ni Felix. Yan may kasama sa kulto ni Felix. Basahin mo Barcelona yung gawa 16:27-29. Nagpatira pa sila sa harapan ni Pablo at Silas, Saint Paul at Saint Silas. Sa Old Testament, ang shadow niyan, Genesis 19:1, kasi sa Genesis 19:1, yung mga banal doon, mga anghel, nagpatira pa din sila sa harapan ng dalawang anghel. Tapos iniligtas sila. Ganon din yung ginawa ng mga apostol. Nagpatira pa yung tagapagbantay sa harapan nila Pablo at Silas. Iniligtas sila through baptism. So sa Old Testament, yung mga anghel, mga banal yan. Sa New Testament, kasama ng banal yung mga saints, especially ng mga 12 apostle. Hebreo 12:22-23.
Yeah. Dripping on back for the legs, say something. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the